Hello mga idol, good morning. For this video mga idol, ipapakita ko sa inyo kung paano tayo magtimpla ng herbicide para sa ating hilamon dito sa ating taniman ng maisan. Ipapakita ko sa inyo, hindi ko po ito pinopromote, ito po yung ginagamit ko. Sinubukan ko ito kasi bagong labas na naman ito na brand ng herbicide para sa mga damo, pamatay damo. Pwede po ito gamitin sa mais, sa tubo, at saka sa mga prutas. Ito guys, hindi ko ito pinopromote ha. Disclaimer lamang. I-try natin kasi bagong produkto. Malay natin mabisa po ito sa tinatawag na paragrass o paragis. Tawag sa amin dito bilang-bilang. Kasi ang problema namin dito ngayon guys sa amin yung paragis. Hirap patayin ng anong klaseng herbicide ito. May bagong labas. With sticker na daw ito. Magtitimpla tayo nito, dalawang takal nung ito, sardinas. Lata ng sardinas guys, kasi na-experience namin sa mga herbicide na inano namin, pag isang latang sardinas lang mahirap lumalaban po yung mga damo natin. Kaya try natin guys, medyo tapangan natin yung halo. Subukan natin ng dalawang latang sardinas. Bago guys ko ipagpatuloy itong aking video, nais ko pong humingi sa inyo ng pabor sa pamamagitan ng pag-subscribe ng aking YouTube channel. At huwag niyong kalimutan kalimbangin yung ating notification bell para ma-update kayo sa mga videos na i-upload ko. At huwag niyo rin guys kalimutan i-share para maraming makapanood. Ito guys, hinihiling ko sa inyo na tulungan niyo po yung aking YouTube channel na lumago. Salamat po sa 1,106 na subscriber ko. Hindi ko man kayo isa-isahin guys, nagpapasalamat po ako sa inyo dahil sinusuportahan niyo yung YouTube channel ko. Ang problema ko na lang guys, yung oras para maka-apply tayo ng monetization kay YT. Kasi kulang pa yung aking watch hour. Kaya kailangan kong magsipag ngayon para makapalarin tayo dito. Ito guys, tatakalan ko na. Papakita ko sa inyo. Ito. Ayan o. Bago pala guys, kailangan natin alugin muna yung ating lagayan ng herbicide para mix natin na yung latak na bagsak na sa ilalim mahalo lahat. Ito pangalawa guys. Pasensya na kayo kasi wala pa akong taga video sa akin. Ginagamitan ko lang to ng stick, kaya 1-on-1 lang. Ayun guys, may idadagdag po ako. Hindi ko rin po ito pinopromote, para mas mabisa po yung ating pa sa mga tinatawag na kahoy-kahoy o yung may mga dahon na malalaki. Tawag sa amin ganding-ganding, at saka yung kulitis, spinach sa English. Haluan natin ng 240 guys. Bali kalahating taka lang dito sa lata ng sardinas. Ito na, kalahati na. Ilagay natin dito sa knapsack sprayer natin. Bali yung ating knapsack sprayer, 16 liters po ito guys. Pupunuin lang natin to. Tapos i-apply natin sa sa ating lupa na i-sprayhan o doong damuhan. Lagyan natin ito ng tubig. Ito guys, yung tubig natin kailangan yung malinaw na tubig, hindi yung malabo, yung tawag sa amin malubog. Kasi yung yung ating herbicide masasayang lang. Ito guys, makalagay natin ng dalawang ganitong klaseng yung 4 liters na takalan. Alugin po natin yung ating sprayer para ma-mix natin yung sa loob. Saka dagdagan natin ulit ng tubig hangga't mapuno yung ating knapsack sprayer. Ito mga idol, papakita ko sa inyo. Ito po yung ating pag-a-applyan. Kung nakikita nyo, napakapal ng hilamon.
o yung damo. Ito, nakikita niyo sobrang kapal. Kailangan ma-sprayan natin ito. Kaya ito, itutusok ko lang tong aking cellphone dito. So mga idols, ito papakita ko sa inyo yung ating isprihan. Kailangan pala yung nozzle ng ating sprayer napakahigpit para makakuha tayo ng magandang labas ng tubig, yung pinong-pino. Ito. Yan mga idol, nakikita nyo. Tayo mag-a-apply. Napakalawak po yan ng i-sprayan natin. Kaya nakita nyo yung dahon ng ng lamon natin, green na green. Kaya kailangan sa pag-i-spray natin, hindi tayo mabilis maglakad para mapantay natin yung lawak ng ating in-sprayhan. Kasi masasayang lang yung yung ating herbicide kapag mas mabilis yung lakad natin, yung ng damo hindi mapantay yung kanyang matatamaan. Kaya dapat normal lang yung paglalakad mo guys. Kaya napapansin nyo, yun doon ako sa sa dulo, napakaliit. Kasi mahaba po yan yung yung area. Bali na sa 1 hectares itong ating ina-applyan ng herbicide. Kaya kailangan maganda yung pag ating pag-spray. At napapansin nyo, maaga pa, hindi pa masyadong mainit. Kaya tamang-tama sa pag-apply natin ng herbicide natin. Yung ng damo, naka-open pa yung kanyang stomata para maka-absorb ng herbicide at mabilis siyang malanta o mamatay. After that, mga lodi, ipapakita ako sa inyo after 3 days kung yung kalabasan ng ating in-applyan ng herbicide. Idudugtong ko yan sa sa part 2 ng aking video. Kasi nakikita nyo ngayon, green na green pa yung damo natin. Ibig sabihin, hindi pa nakaranas ng spray yan. Kaya kailangan na natin mag-spray kasi malapit na yung tigtanim ng mais dito sa amin. Part of December siguro o last week ng December makapagtanim na tayo. Kasi dito sa amin inaabangan namin dito yung yung klima kasi malapit po ito sa ilog. Kaya piniprepare na natin yung yung ating lupa. Ini-spray na natin para mamatay na agad yung yung damo para sa pag-cultivate natin walang sagabal. Ay, napapansin nyo, babalik na ako. Kaya ganun kalayo yung ating ina-applyan. Ito na mga idol. Kailangan pala pag nag-apply tayo ng herbicide sa sa damuhan o sa hilamon, kailangan yung maaga pa. Para yung stomata ng ating halaman, open na open pa kasi pag sobrang init na, tulad nito mainit-init na nga kasi alas 9 na ng umaga. Pagdating nito mamaya ng alas 10, hinto na tayo. Kaya kailangan maaga pa tayo magsimula. Ito guys, pinapakita ko lang sa inyo. Ito yung trabaho ni Jeep Channel. Hiling ko sa inyo na tulungan nyo ako sa pamamagitan ng pag-subscribe, lalong-lalo na sa mga baguhan mapadpad dito sa YouTube channel ko. Sa pag-apply ng chemicals guys sa ating kailangan natin na maganda yung templada natin ng ng ating herbicide para hindi naman masayang yung pagbili natin. Lalong-lalo na kailangan malinaw yung tubig natin. I-shake natin na mabuti para ma-mix natin ng maayos yung ating herbicide sa loob ng knapsack sprayer natin bago natin i-apply dito sa ating taniman ng mais. Siguro guys, hanggang dito na lang. After 3 days ipapakita ko sa inyo kung anong resulta ng natin, ng ating inisprayhan. Ngayon kita nyo green na green pa yung ating damo. Babalikan natin to after 3 days at picturean ko para makita nyo. Ilagay ko po sa sa thumbnails ko kung yung kalabasan ng ating inisprayhan ng herbicide. So ulit guys, hindi ko po pinopromote yung produkto na ginagamit ko. Hindi po ako expert. Nakikipagtanong-tanong lang po ako sa mga magagaling nating mga farmers dyan kung yung mabisa na mga bago at makamura tayo ng
herbicide na gagamitin natin sa ating taniman ng mais o sa ating palayan. Kaya hanggang sa muli guys, God bless. Ako si Jeep Channel. Bye bye.